sa Norway, Government of Norway, may pondong ibinigay at tinulungan kami ng mga scientists from Norway, may Russian pa nga, at tinuruan yung ating mga staff kung paano gumawa ng pag-aaral related dyan sa Peacekeeper. Nakita doon sa pag-aaral na yan at gamit yung mga modernong equipment na napaka channel during that time. That was 2002, 2001, ganyan. 2004, inilabas namin yung aming resulta ng pag-aaral. At yun nga, sinabi namin na doon sa bottom nung channel na yon ay merong about 1 foot 30 centimeters na kapal ng putik na naipon kung ilang taon na nandun yung mga cages. Yung cages doon, dikit-dikit. Siguro nakita nila magandang negosyo, nagdikit-dikit na sila. At dahil sa dikit-dikit, hindi na masyadong umaagos yung tubig. Dahil hindi umaagos yung tubig, yung dumi na binabaksak nila mula dun sa kanilang cages papunta mo sa ilog, hindi na umaalis, hindi na natatangay sa gitna ng dagat. Parang gano'n, walang flashing. Kumbaga sa CR, sira yung flasher natin. Oo, dumi lang tayo ng dumi pero hindi na pa-flash out yung ating dumi. So, yun ang naging problema doon. At inabot, hindi naman agad umaksyon yung ating mga LGUs. Kasi yung LGU kasi ang may kapangyarihan doon sa mga ilog na yan hindi BIFAR So, kami naman, ang ginawa namin ay meeting namin sila, nagpe-present kami ng study, ganyan, para ma-appreciate nila yung ginawa namin at sumunod sila doon sa recommendation ng grupo. Inabot ng taon bago sila sumunod. Nabawasan yung number ng cages doon sa Kakiputan Channel. At nung sumunod sila, nabawasan yung incidents ng peacekeep. So, kailangan lang very aware tayo doon sa ginagawa natin. Hindi po pwede na porque marami tayong kinikita sa cages, okay na. Hindi ganun Kailangan masustain natin yung healthiness ng ating kailugan at nang sa ganun ay magtagal yung ating negosyo sa pag-aalaga ng isda. Doc Wesley, is it safe for human consumption ang ito pong mga gata o yung mga tumangok pong bangus? Nako, hindi. Lalo na kasi pag na-discover natin, nakalutang na yung bangus Ibig sabihin, nagkaroon na ng pagbabago sa katawan niya, nag-start na ng pagkabulok. Kaya lumulutang. So, hindi natin nire-recommenda, hindi natin sinasabi na ito ay kainin. Kailangan ito ilibing at nang hindi makasagabal, hindi mabahuan yung mga tao. Naranasan natin noon na naglibing ng truck na bangus galing sa Peacekeeper dito sa aking center noon Oo, dahil ewan ko bakit dinala dito sa Dagupan, hindi pinasa yung ating mayor si Mayor Belen at hinuli, dinala sa center, doon natin inilibing. So ganun sana ang gagawin ng mga local government officials, magtalaga ng mga taong titingin doon sa mga pumapasok na isda sa kanilang mga bayan. At kung sa palagay nila hindi maganda yung quality ng isdang ipinapasok, ay huwag nilang papasukin sa kanilang
sa kanilang bayan. Doc Wesley, ano ba? Paano ba natin malalaman na tangok na bangus, ito pong ibinibenta in the market, lalong-lalo na yung mga nakakapagpuslit po nito, Doc Wesley, at sabi nga po ninyo, hindi po ligtas for human consumption. Naaamoy naman eh. Tingnan nyo. Ako, ang natatandaan ko itsura nung galing sa tangok. Yung mga kaliskis nila parang nakaangat. Tapos reddish ang katawan. Na ganyan. Siyempre, yung hasang hindi sariwa, brownish, dark. Dapat medyo pula-pula. Na ganyan. So, dahil sa stress siguro nung isda, nung kinakapos siya ng hininga, nagmamanifest din sa kanyang itsura, sa itsura ng kanyang katawan.